Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 29 ng Marso at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:16 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At medyo malamig. Bumalik yung lamig. Makulimlim. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa balita kahapon at nung isang araw pa na ito si Salvador Medialdea, yung dating executive secretary ni Duterte, ay nanghina sa gitna ng kanyang speech. Opo, dyan po sa Davao City siguro yan, ano? Ang title ko po ngayon ay Salvador Medialdea nanghina sa gitna ng speech. At siya po ay isinugod sa ospital. Opo. At yung huling balita ngayon na tinitignan ko ay parang magsasagawa ng masusing operasyon. Yan po, ano? Mayroon silang ginaganap na meeting ata o sa plaza o celebration patungkol sa birthday ni Duterte. Kasi 81 na ata si Duterte. Ay birthday pala yun. Kaya nagsalita siya. Ngayon, habang nagsasalita si Medialdea, ay nanghina siya o parang ang sabi nila na mild stroke. Opo, at yung nga nawalan ata ng balance ay isinugod na sa ospital. Yan po, ano, ang balita. Ngayon ay hindi ko pinapansin nung una, pero nung marami na nagbabalita ay tinignan ko na sa mainstream media. Opo, at naandun nga. Bago po ako gumawa ng komento patungkol dyan, na nadala sa ospital at yung nga dahil nanghina, nawalan ng balance ata o hindi na makalakad ay o nag-collapse, hindi naman natin alam, ano, baka nga nag-collapse ay dinala sa ospital. Ngayon, kaya maingat po ako dahil may nabasa po akong ganito na binalikan ko. Opo. Noon palang May 23 ay 2025 ay nagsalita ito si Medialdea. Remember, siya itong kasama yung papunta sa dahig. Opo. Isa siya sa sumama kasi nga ayaw sumama ni Hanilet. Dapat si Hanilet dahil siya ang common law wife o siya ang tumatayong asawa. Ngayon ay ayaw, ay ipinalit ata ito si Medialdea. Ngayon ay pagkatapos nun, kasi nga kwan yun March nangyari. March 11 ata nung 2025. Ay ngayon ito ay May 23, 2025. After March, May, June, after kwan lang pala. After more than one half
month, mga month and a half, nagdeklara siya ng ganito. Ang sabi niya ay, hindi ko naman alam kung saan niya sinabi, kung sa meeting o kung sa media people o naglagay lang siya ng salita niya sa Facebook. Hindi ko alam pero ito ang nakikita ko sa ngayon. Ang sabi po niya ay, it is the leader PBBM who should resign. Baka kunin ka ni Lord Salvador Medialdea. Siya po ang nagsalita nito, si Salvador Medialdea. Baka kunin ka ni Lord. Ay, ako po, sa bagay hindi ko narinig yan nung sinabi niya. Pero sa ngayon, nung nabasa ko, kinakabahan po ako Kaya, naggawa po ako ng ganito. Itong vlog na ito. Kasi kinabahan ako nung ginamit niya ang salitang baka kunin ka ni Lord. O kahit na Lord lang kinakabahan po ako dyan Kung ang isang tao ay nagsasalita ng Panginoon na walang kapararakan. Opo. Do not use the word of God or the name of God in vain. Yan po nakasulat At bibigyan ko po kayo ng mga example na kung saan, kung nakakarinig ako ng ganyan, humihinto po ako pansamantala at nananalangin at binubulay-bulay ko po. Opo. Bibigyan ko lang po kayo ng example at mabilis lang nung sinabi ni Amy Marcos na yung unity nila sa Duterte, yung alyansa nila is forever. Sabi niya ay tika muna kako, bakit? Yun at alam ko hindi naman Ngayon, pangalawa, nung sinabi ni Sara Duterte na tambaluslos, nung nagsalita siya ng tambaluslos, hinanap ko ang meaning niyan ay Bisaya pala ata yan Bisaya word o parang malapit sa Bisaya. Ay delikado kako ito. At yan na nga, simula noon, nagsimula na yung pagkawatak-watak ng Uniteam. Simula noon, nung salitang tambaluslos. At dito, yung hindi ako magkamali, kasi narinig ko talaga, si Harry Roque, nung birthday ni Dilima. Nung birthday ni Dilima, nagsalita din siya sa walang kwentang kapararakan walang kapararakan o walang kwenta. Nung birthday ni Dilima, ang sabi niya, ang birthday wish niya kay Dilima ay mabulok na sa bilangguan. Ay sa bagay ay hindi naman niya ginamit ang Lord, pero ay birthday wish po yan Ang ibig sabihin, humihiling ka sa Panginoon. Ngayon, ang sinabi ko lang doon, ewan ko, gumawa ako ng vlog dyan 2 beses Ang sinabi ko lang doon, kung alam ni Harry Roque na mga gawa-gawa yung mga kaso o fabricated charge lang, ay pananagutan niya yan. Pananagutan niya. Kasi nga ay damay po ang Diyos yan Damay ang Diyos diyan. Dahil birthday wish ay saan ka ba nagwi-wish? Ay sa Panginoon po Kaya ngayon ay ano po ang nangyari? Ay siya hindi naman nakabilanggo, pero nagtatago siya. Pero mahirap po yung buhay na ganyan. Opo. Kaya nga ako po, pag inisip ko o pag binulay-bulay ko yung isang salita, ay
parang gano'n nga ang mangyayari. At ito nga ngayon, nung 2025 pala, Mayo 23, ay nagsalita ng ganito si Medialdea. Ang sabi niya ay, it is the leader, PBBM, who should resign. Baka kunin ka na ni Lord. Yung po ang sabi niya ay bakit gagamit ka ng salitang Lord? Hindi ba? Ngayon ay, ang sasabihin ko lang dyan, pero palagay ko, alam yan na ito talaga si Duterte ay impostor ito. Alam ni Medialdea yan na nagsisinungaling lang ang mga Duterte. At yun na nga, yung sasakay siya ng jitsi, hindi ba? Inamin niya na call lang yun Parang pabiro lang yun. At ang masama pa, yung napaniwala ay parang tanga. Parang ganun ayan na nga Bakit hindi ba alam ni Medialdea yan? Sa bagay, kung hindi niya alam yan, ay exempted siya. Baka hindi siya parurusahan. Pero kung alam niya na nanluluko lang ito si Duterte, kung nanluluko lang yan, tapos kakampihan niya ng ganyan, ay problema niya yan at ginamit niya pa ang salitang Panginoon. Ngayon, isa po na basis ko dyan, bakit nanluluko lang ito sila Duterte, ay hindi ba si Leni Robredo noon wala namang confidential fund? Hindi ba? Binabaan pa nila ng binabaan ang budget ng Office of the Vice President. Kasi presidente noon si Duterte, hindi ba? From 900 ata ay ginawa ng 700 plus yung budget ng Office of the Vice President. Tapos nung naging Vice President si Sara Duterte, biglang nagkaroon ng confidential fund. Ayan po hindi ba unfair yan, hindi ba? O panluloko yan. Kaya ito si Medialdea ay alam niya yan, yung mga kalukuhan ng Duterte. Ay bakit sasabihin pa niya, baka kunin ka na ni Lord patungkol kay PBBM. Hindi po ako supporter ni PBBM. Hindi po ako supporter ng mga Marcos. Pero tinitingnan ko po kung ano yung tama, ano yung mali. Tinitingnan ko lang po. Hindi dapat na ginagamit ang salita ng Panginoon o ang Word of God o ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang bagay. Lalo na ganyan kung alam ni Medialdea na ang manluloko o ang mga impostor o ang mga sinungaling ay ang mga Duterte. Iyan po ang nilalakad ko dito. Ulitin ko lang hindi po ako supporter ni PBBM. Kaya lang ang nakikita ko, tama yung ginagawa niya ngayon. Tama. At yan po ang hiling ng mga tao. Umiiyak na po ang mga tao Umiiyak na. Ay hamak mo yung portrait na salita lang, niluloko lang nila hindi ba? Sino ba ang gumawa niyan? Ayan, supporter ni supporter ni Sara Duterte, hindi ba? Portrait lang. Ay iiyak talaga ang tao diyan, Iiyak. At pag umiyak ang mga tao, dudulog po sa Panginoon yan Pag dumulog ang tao sa Panginoon at matuwid yung tao, didinggin po ng Panginoon kahit na isa lang. Sa 1,000,000 na nananalangin, kasi nga yung salitang portrait ay binalasubas na nila Hindi ba? Niloko lang nila, binaboy nila ay nakakahiya na po ang Pilipino sa buong daigdig po Kasi nga, sumikat tayo dyan sa salitang portrait. Bakit hindi nila ma-define? Bakit kailangan pa ang Korte Suprema? Di ba? At ito namang Korte Suprema ay umaarte lang ito Hindi ba? Umarte ng gusto kasi binigyan sila binihisan sila ng kapangyarihan na wala dapat sa kanila. Bakit nila i-interpret yun? Napakalinaw. Kahit na nga wala yung salitang portrait
Kahit na sabihin lang na ng konstitusyon na the trial must proceed. Tapos na eh. Pero nilagyan pa nila ng forthwith para madali. Madali. Ang ibig sabihin ng forthwith ay yung ora mismo eh, o right away, o without delay. Kailangan i-trial na yan. Ayan po. Kaya nga, manluloko po ito mga Duterte eh. Opo. At asabagay, hindi na ako nagtataka dito kay Executive Secretary Salvador Bingbong pala din ito eh. Bingbong Medialdea. Hindi na ako magtataka dyan kasi marami siyang nakuhang pabor yan. Marami. Ang hindi lang niya alam ay baka balikan siya ng Diyos. At ito po ang Bible verse na isi-share ko po sa inyo para maniwala kayo. Ito po Exodus 20 at marami pong beses ito binanggit. Sa Leviticus, sa Deuteronomy, dito nga sa Exodus, parating ganyan ang sinasabi. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave anyone unpunished who takes His name in vain. Ayan po huwag mo na gamitin ang pangalan ng Panginoon. Pero wala namang pangalan ng Panginoon eh. Hindi naman ibinigay eh. Hindi ba? Tinatanong nga ni Moses eh. Doon sa burning bush, hindi ba? Tinatanong niya Panginoon, ano pong pangalan mo para kung tanungin ako ng mga tao o ng paro ng Egypt, kung tanungan nila ako, ang sabi ni Juan ay yun ang sasabihin ko. O, tinanong niya anong pangalan ng Panginoon. I am that I am. Sabi po ng Panginoon, hindi ba? O, wala namang binanggit na pangalan eh. Kung mayroon mang pangalan na lumalabas, yun ay tawag ng mga tao. Halimbawa, Jehovah Jireh o the great provider or the God of provider. Kasi nga, na-experience siya, na binigyan siya ng mga blessing, hindi ba? O, kaya sabi niya, God is the God of provider. Ganun po yan. Pero yung pangalan mismo, wala eh. Yun nga, tinanong ni Moses, ay ano po ang pangalan nyo para sabihin ko dun sa paro? I am that I am, sabi niya. Ay oo nga naman, kahit naman sabihin ang pangalan hindi naman natin maintindihan eh. Ako ay ako nga, sabi niya. O kaya ang ibig niyang sabihin ay simula ng simula ako ito, sabi niya. At hindi na kailangan ang pangalan. O, parang ganon, hindi ba? O, ngayon ay ito nga ang nakasulat. You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave anyone unpunished who takes His name in vain. Ayan po. At uulitin ko lang po kung alam ni Medialdea na ito mga Duterte ay mga impostor o wala naman totoo dyan, ay pagbabayaran niya yan. Pagbabayaran niya nung sinabi niya na it is better, it is the leader, PBBM, who should resign. Nung sinabi niya yan, at dinagdagan pa niya, baka kunin ka na ni Lord. Ayan po, pagbabayaran niya yan. Kung alam niya na, parang hypocrisy ang ginagawa niya. Alam niyo po, ang pinakamaanghang na sinabi ni Jesus Christ o pinakamabigat na salita ay doon sa mga hypocrites na mga Parisiyo. Yan ang maaanghang na salita na pinagsabihan niya. Opo, yung mga Parisiyo. Kasi nga, ay mga hypocrites eh. You hypocrites, sabi niya Brood of vipers, mga ulupong. O tinawag niya mga ulupong Hindi ba?
Samantalang yung mga makasalanan, hindi ba, yung mga prostitute, hindi ba? O ang sabi niya ay itong mga prostitute na ito will go ahead than you in the kingdom of heaven. Kasi nga nagsisisi. Opo, inaamin nila ang kanilang kasalanan. Hindi ba? O pati nga si Paul Si Paul sinabihan si Paul Paul, mga prostitute kami. Oh, pero hindi kami nagnanakaw, sabing ganon. Hindi kami pumapatay ng tao, hindi kami nananakit. Anong kaso namin? Oh, kasi binibinta lang nila ang laman nila hindi ba? Oh, inaamin nila, hindi ba? Oh, ay sabi ni Paul, ay tika muna, sabing ganon, ay kasi tinatanong siya ng mga prostitute Mga members po ito ng mga ng mga church noon sa Corinthian. Alam nyo yung Corinthian po kwan po yan parang harbor yan O maraming barko ang dumadaong dyan at sari-saring tao. At yan nga, dyan prostitute ang mga tao dyan. Ay ang sabi ni Paul, nung sinabihan siya ng ganun, ay lahat ng kasalanan na ginagawa ng tao ay kasalanan o dinidestroy niya yung kapwa niya. Sabi, in others' body, sabi niya, or your neighbor's body. Lahat ng kasalanan, halimbawa, magnakaw ka, ay ang dinidestroy mo yung kapitbahay mo pero kanya yung sexual immorality, sabi niya, you are destroying your own body. Sabi niya, hindi ba? Kaya nga ang tama yung sabi ni Jesus Christ ay, yung mga makasalanan na nagsisi, katulad ng mga prostitute, will go ahead than you. Mauna pang papasok sa kalangitan. Dahil nga nagsisi. Pero yung mga hypocrites na ganito, katulad ganyan, alam nila nagsisinungaling Si Duterte hindi ba? Ano sabi niya? Sipain ko yan sa ICC, tapos bibigyan siya ng temporary release, hindi ba? Ay bakit naman bibigyan kita ng temporary release kung ako ang kung ako ang korte, hindi ba? Ay baka kung nakalaya ka hindi ka na makita, hindi ba? Ganun lang po yan sige, at itong Leviticus 19:12, ganito po ang ating mababasa. You must not swear falsely by my name, and so profane the name of your God. I am the Lord. Ayan po. Ang nakasulat po dito ay huwag kang titistigo o huwag kang hindi lang testigo ito huwag kang manunumpa at gagamitin mo yung pangalan ng Panginoon sa mga bagay na hindi totoo. Falsely nga yan po. Ay lahat po nanunumpa tayo, hindi ba? Kung mag-testify ka, kung minsan inilalagay pa yung kamay natin sa ibabaw ng Biblia. Kasi nga ay saksi ko ang Diyos diyan O kahit nagtitestify tayo sa mga kung ano man yan, ay kasama po ang Diyos diyan Kasi nga walang lingid sa Diyos, lahat yan. Talastas niya yan. Ngayon, ang sinabi dito sa Leviticus 19 verse 12, you must not swear falsely by my name, and so profane the name of your God. Yun na nga Yung iba kasi nanunumpa lang Parang binabaliwala nila ang pangalan ng Diyos o ang Diyos. Hindi sila naniniwala na ang Diyos alam yan. Yung mga nangyayari na yan. Kung nanunumpa ka at hindi naman totoo yung sinasabi mo. Ayan po Kaya nga pagbabayaran ka ko pagbabayaran. At wala po tayong kasalanan dyan. Hindi nating kasalanan yan.
Kasi nga, ay alam nila na nanluloko lang si Duterte. Tapos, pumapanig sila kay Duterte. O, maaring malaki ang kita nila, maaring malaki ang pabor na nakuha nila, ay bahala na sila dyan. O, at ito po ang i-advise ko, ito lang po ang i-advise ko sa mga ganyan. Sa mga taong ganyan, yung nagtitistify na hindi naman totoo o pumapanig sa hindi totoo o ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kwintang bagay na ganyan. Ito po ang advice ko. Ay Psalms 46 verse 10, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Yan po Pero marami pong nakasulat na ganito. At i-refresh ko lang ito o baka mayroong ibang verse hindi ko lang makita Pero ganito po ang kabisado ko diyan Stop for a moment. Yun po aywan ko kung anong version yan. Basta iyan ang paborito ko Stop for a moment. At ito ay patungkol diyan kay Medialdea. Stop for a moment. Know the Lord and consider your ways. Yan po consider your ways. Ay alamin mo kung ano yung mga pinaggagawa mo. At ako, ang nakikita ko diyan ay pumapanig ka sa kasinungalingan. Ayan po. Kaya may kabayaran po yan. Ay kung mali ako, ay mali ako. Pero palagay ko palagay ko lang hindi ako nagkakamali kasi minimeditate ko po lahat ng mga sinasabi. Opo. Ngayon ay uulitin ko lang ang advice ko lang kay Medialdea ay stop for a moment or be still. Huwag ka munang gagalaw. I-consider mo yung mga business mo. Ano bang ginagawa mo? O kung businessman ka man, o kung pumapanig ka man kay Duterte na puro kasinungalingan, ay stop for a moment. At paniwala mo ang Panginoon o intindihin mo ang Panginoon. Anong bang sinasabi ng Panginoon? Yung nga, huwag mong gagamitin ang pangalan niya sa walang kwintang bagay. Kung yan ang business mo, ay hintuan mo muna yan at consider your ways. Hindi ba? I-consider mo. Ay baka naman ang akala mo lang, walang parusa yan. Ay mayroon po Kasi nga, pangako ng Panginoon yan o sinabi ng Panginoon. Ay ang Panginoon, pag sinabi po, ay talagang ginagawa po yan hindi ba? Kaya nga ito ang payo ko sa mga ganyan kay Medialdea. Stop for a moment. Huminto muna kayo sa mga business nyo. O dyan sa mga pinaggagawa nyo. Hindi ba? And know the Lord. Intindihin nyo ang Panginoon o alamin nyo ano ba yung mga panukala ng Panginoon. Ano ba yung sinabi niya? O ano ba yung kaparusahan dyan? Hindi ba? Kung magtitistify ka sa hindi totoo, ayan po, and consider your ways. I-consider mo, hindi ba? Ay hindi, wala Basta pira lang atang pinag-aaralan nyo Hindi ba? Ayan po ang problema dyan. Sige po at hanggang dito na lang po at bago po ako mag-umpisa ay dinadalain ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya o bigyan niya tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.